para ang ating focus ay sa Diyos lamang at wala ng iba. Manalangin po tayo sa Panginoon. Lord Heavenly Father, we thank you this afternoon sa pagtitipon ulit ng bawat isa sa inyong bahay-sambahan. Salamat Panginoon sa mga nandito, handang matuto, handang makinig ng inyong salita, handang magkaroon Panginoon ng repentance sa kanilang buhay. Nalangin po kayong Panginoon this afternoon, hindi po Lord ang aming opinion, hindi po ang aming mga agenda ang marinig dito sa pulpito, kundi Panginoon, marinig ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilaan, Panginoon, ang kaligtasan na binigay niyo po sa amin na hindi po namin pwedeng ipagpalit ito sa iba, sa reliyon, sa kung ano meron kami, anong meron ng church, kundi Panginoon, ang aming basihan ng aming kaligtasan, ng aming pasasalamat ng pagsisimba ay dahil Panginoon sa inyo at sa ginawa niyo Panginoon sa krus. Salamat Panginoon, lahat ito binabalik namin sa inyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Thank you very much. Let's all sit down. Magandang hapon muli sa ating lahat. At sana hindi kayo nadadala ng antok ng ating init, no? Kaya ngayong hapon mag-awitan muna tayo ng masigla. Tawagin ko si Brother Ashil para tayo ay paawitan ng papuri sa Panginoon ngayong hapon. Okay? So, syempre, pagka masigla, dapat nakatayo tayo. Let's all stand up. Sige, magsitayo tayo para may energy tayo ngayong hapon. Pero hindi dahil gusto nating sumigla, ang gusto natin purihan ng Diyos sa awiting ito, no? Madashin? Ayan, so buksan po natin on hymn number 288. Huwag na nating patagalin pa. Ayan, on hymn number 288. One day. Ayan, one day. 188. First one day when heaven was filled with His praises, one day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, born among men, what example is He?
Subukan mo ngayon. Ayan, buksan po natin sa on hymn number 6. Wait. 603. When we all get to heaven. 603. Malalaman po natin pag dumating na ang Panginoon. Doon na lang malalaman sa isang kisap mata. Ayan, sa verse 1. When we all get to heaven. On the first verse, Ready, sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansion bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. On the second verse, while we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when trying days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. On the third verse, let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory, will that loss of life repay? When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. On the last verse, onward to the prize before us, soon His beauty will behold. So the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all set to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. on the fourth verse. Nawit na ba yung fourth verse? Nawala sa isip ko. On the fourth verse, ready, sing. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Ayan, pagpasensya niyo na yung song leader. Kinakapos na po sa huling awitin pa, hindi tayo susuko. Princess Dali. When the roll is called up yonder, on hymn number 600, tayo po'y magsitayo. Ay, grabe talaga. Hindi, inaanto kasi paghapon kaya dapat mamasiglang awitin. 600. On the first verse, When the trumpet
Yan, at sana tulad nung sa awitin natin ay handa kayo, no? Dapat handa tayo. Binigay na ng Panginoon ang daan patungo sa langit sa Biblia, no? Hindi sarili yun. Hindi reliyon ang makakapagsigurado sa tao. Hindi rin ang kabutihan ang makakapagsigurado sa tao. Sabi ng Biblia, wala nang iba pang binigay na pangalan sa lupang ito maliban sa Panginoong Kristo. Sabi ng Panginoong Kristo, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Sabi pa ng Panginoong Kristo, kung sino man ang mananampalataya sa akin, John 3:16, ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan at hindi ka na mapapahamak. Ito ang daan patungo sa kalangitan, hindi ang reliyon, hindi ang baptist, hindi kung sinong tao. Wala tayong sinusundan na tao dito. Ang sinusundan natin sino? Ang Panginoong Kristo. Dahil dyan, makakarinig tayo ngayong hapon ng isang special number. Galing sa, I think, quartet, no? At maganda dahil na-discover ko na si Sister Pinky pala ay alam niya yung mga lumang papuri na awitin. Magkaklase kami dito at paborito ko rin ito. Kaya maganda na napakinggan ninyo ang mensahe ng awiting ito. Isang lumang awitin at hindi na ako mag-explain, sila na mag-explain yan. At tawagin ko po Sister Pinky and ang kanya pong mga kasama. Tabi tayo dito. Karisa dyan. Sa likod mo lang kami. Ay, hindi. Dito ka sa kabila na rin. Good afternoon po. Yung kakantahin namin ay siya. Ang ibig sabihin, si Jesus ang kasama natin sa ating buhay, siya ang ating gabay, at siya ang katotohanan. Si Jesus. Siya si Jesus.
Amen. Na-bless ba kayo doon? Tama yon. Lahat ng nandito ngayong hapon, ang rason kung bakit tayo nandito, hindi dahil tayo ay membro ng church ito. Hindi yun. Hindi rin tayo nandito ngayong hapon dahil anong nakukuha natin dito. Actually, andito tayo lahat dahil may iisa tayong pagkakaparehas. Ano yon? Lahat tayo ay binigyan ng awa, kinaawaan, at binigyan ng biyaya ng Diyos. Yun ang pagkakapare-parehas natin ngayong hapon bilang magkakapatid sa Panginoon. Sa atin pong pagpasok sa ating message ngayong hapon, tatawagin ko ulit si Brother Ashil para awitin natin itong... meron po bang testimony bago tayo pumasok? Sa ano po? Meron po ba? Sige po. Alam niyo po, hello, ang blessing ko, para talaga itong karaoke, ang blessing ko ngayong hapon, ang aking pinapipray, andyan nakikinig sa atin ngayon. Sinagot ng Diyos panalangin ko. Maaga siyang dumating eh. Salamat sa Diyos. Pangalawa, mayroon na kaming kasamang men sa camp. Naka-schedule na, ayun kay Brother Arias, in-schedule niya. Purihin ang Diyos. Amen. 500 lang, sabi niya, Pastor, ayos na yan, wag mo nang problemahin yan. Biruin mo yun. Simpleng panalangin. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa Diyos na yung simpleng mga panalangin ng mga men ay sinasagot na po. Dalawang kasagutan ngayong hapon. Visibly, makikita niyo, andyan ang sagot ng Diyos. Purihin po ang Diyos. Amen. Okay. Wala rin mong testimony? Blessing? Wala na? Wala nang habol? Okay? Ngayong hapon bago tayo pumunta sa ating message, tayo ay mag-awitan ng isa pa, no? Na awitin, tayo ay ano si tayo. Buksan natin sa hymn number 227. Awitin natin itong awitin na ito na ang sinasabi dito, yung ginawa ni Kristo sa krus nung namatay siya ay sobrang dakila na kaya nito iligtas ang isang taong walang pag-asang maligtas. Na kaya nito bayaran ng isang taong makasalanan. Gawing malinis ang marumi. Sino yung marumi? Tayo yon. Sino ang nagligtas sa atin? Ang naglinis sa atin? Ang nagbigay ng kapatawaran? Si Kristo. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya awitin natin ito. Hymn number 227. Let's all stand up as we sing this last song. Tawagin ko si Brother Don para tugtugan tayo. No? On your hymn books please. 227. The blood will never lose its power. Ang kasiguraduhan natin, ang dugo ni Kristo. Ibig sabihin ng dugo ni Kristo, yung pagkamatay niya sa krus. Awitin natin ito. The blood that Jesus shed for me. Okay. On the first and second stanza, ibigay natin ang ating best dito habang inawit natin to. The blood. On the first stanza, sing. The blood that Jesus shed for me. Way back on Calvary. The blood that gives me strength from day to day. It will never lose. Amen. Its power. Sabi sa chorus, it reaches to the highest mountain. It flows to the lowest valley, Ang dugo ni Kristo, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Ang dahilan dito, ang sabi ng Biblia sa 1:13-16, kung sino man ang manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Nawawala ba yun? Hindi. Sabi sa Roma, walang makakaagaw sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Yung binigay ng Diyos sa atin na kaligtasan, hindi yun kayang manakaw.
hindi yun kayang kunin. Ganun ang nagawa ng kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya kung sinong mananampalataya doon, hindi itong baptism magliligtas. Hindi yung leader dito magliligtas. Ang nakapagliligtas yung ginawa ni Kristo sa krus. Nung pinako siya doon, pinatay siya. Imbis na tayo, siya yung namatay. Sa second verse now, sing. It shows my doubt and calms my fears, and it dries all my tears. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Amen. Salamat sa Panginoon. It reaches to the highest mountain. It flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. The blood that gives me strength, sing. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Amen. And the people of God say, Amen. Sabi ng Biblia, pwede po tayo po, kung gaano karami ang kasalanan mo, mas malaki ang awa at grasya ng Diyos. Kaya kung nakagawa ka ng kasalanan, ang kailangan mong gawin, lumapit ka sa Diyos. Kung wala ka pa sa Diyos, lumapit ka sa Diyos. Hindi ka itatakwil ng Panginoon, tatanggapin ka ng Panginoon. Ganon kadakila ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Pastor, please. Napaganda po ng awitin na sa tanging sa dugo lang ni Kristo tayo naligtas. Hindi sa mabuting gawa at hindi sa mga kung ano ang plano natin sa buhay natin para tayo ay makalapit sa langit. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. Kahit sabihin niyang banal ako, di ako nakapatay, sino nagsabi siya makarating ka ng langit? Hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makakapasok ng kalangitan. Kundi, yaon lamang mga tinubos ng dugo ni Kristo doon sa cross. Pag hindi niya yun naunawaan, ibig sabihin, hindi po siya kasama sa tinubos ng Diyos. Yun po ang ating lesson ngayong hapon, dito po sa aklat ng Colossians, kung di po ako nagkakamali, aking pong titingnan ang aking susundan na lesson. At tayo po ay magsitayo, basahin natin ang Colossians chapter 1, 21, 22, and 23. Tatlong bersikulo po. Okay? Wait lang, hanapin ko lang yung Colossians. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Okay? Colossians chapter 1, from verse 21, 22, and 23. Ngayon ay ganito ang gagawin ko para tayo masanay. JP, no? Halika dito ka sa harapan. PJ pala, sorry. Nagbabaliktad pala ito. Okay, dito ka kuya, dahil high school ka na. Dahil ka high school ka, dito ka, sa gitna. At si Athena, doon ka sa dulo. Okay, tag-iisa kayo. Verse 21 ka kuya. Verse 22 ka. Verse 23 ka. Harap kayo doon, dito ka kuya. Sa gitna ka, princess. Princess. Dito ka, yan. Habang binabasa niya ang verse 21, sasabayan ninyo. At pagkatapos siya, verse 22, sasabayan ninyo. At pagdating ng verse 23, sasabayan ninyo. Para itong mga kabataan ito, masanay sila na hawak nila ang salita ng katotohanan ng Diyos na kung saan doon tayo nilinis ng dugo ni Kristo. Amen? Ready na kayo? Nakita mo na kuya? Colossians chapter 1, verse 21. Nakita mo na? Ayan na. Tama yan. Sa'yo, baka nasa Pilipinas, tama rin? Sa'yo. Okay, so ready na po kayo? Sundan po ninyo verse 21. Are you ready, kuya? Verse 21. Read. Sabay-sabay po. Okay, we ready? Go.
Okay. Verse 22, princess, sabay-sabay, go. In the His place, innocent, you're holy, unblameable, unreprovable. Grabe ito mga kapatid. Tandaan niyo itong mga binabasa niyo. Napakalinaw niya sa salita ng Diyos. Verse 23, sabay-sabay. Athena, go. In the faith, grounded in a settled, and be not moved away from the hope of the gospel which you have heard, which has preached, every creature is under heaven, where I, Paul, I made a minister. Pag-uusapan natin ngayon ang tatlong hagdanan ng kaligtasan. Paano ba ang step ng maliligtas? Nakaraan, presente, at hinaharap. Okay pa? Gawa natin, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Paano po niya kayo, Panginoon, kami niligtas? Hindi sa aming mabubuting gawa, hindi sa aming galing, hindi sa aming talino, kundi dahil po sa iyong biyaya at habag at grasya, kami kinaawaan mo, kami mga makasalanan, kami marumi sa iyong harapan, pero ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay sagipin sa karumihan at mamatay ka sa krus para sa amin na mga marumi at makasalanan. Binayaran mo ang aming kasalanan upang kami maging malinis sa iyong mga mata. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Thank you, girls and boys. Ahay, ano na pala ito eh? Teenager na, hindi sila boys and girls. Okay. So, ngayong hapon po, ang atong tenses, ano ba ang tenses sa Bicol? Tensyonado. Tenses. Oh, yung major sa English, sino? Tenses. Saan ito sa English eh? Past, present, future. Ano to sa English? Money. Ano? Anong tawag nito sa English? Ang tatlong tenses na ito ng ating kaligtasan. Ano po? In English nyo po. Tama po yung sister. May tawag dito eh. Okay? Sa kabuuan, Ano? Kapanahunan, pwede, di ba? Kasi tatlong ano ito, ang kapanahunan, paano ba tayo nakakasigurong ligtas ka? Ano yun sa Tagalog? Pwede rin tense sa Tagalog. Hindi tensyon, ano? Hiram na salita. Kung pwede doon, ilagay mo yung may English Tagalog dyan kasi dyan lang tayo mag-iikot-ikot sa tatlong yan. Okay? So, umpisa natin po, kapag sinabi pong tenses ng grasya. Bakit, Pastor, kanina grasya pinag-usapan natin? Grasya na naman ngayon. Sapagkat ang Panginoong si Kristo ay punong-puno ng grasya sa lahat. Sapagkat si Kristo ang full of grace. Okay? So, dito natin titingnan, nang sabi nyo ito ay tenses ng, kung sa English po na term, ay the past, the present, and the future tense, ay ngayon naman po sa ating kaligtasan, ano ba ang nangyari sa iyo nung kayo ay nakakilala kay Kristo? Ano yung nakaraan mo? Ano yung ngayon na nangyayari at bukas? At ano ang pagkatapos ng bukas? Nakuha na po ba natin ang tenses ng grace? Okay, so ngayon pong hapon pag-uusapan natin the three tenses o kapanahunan ng grasya ng Diyos. Okay, number 1, ay dito po sa binanggit natin sa verse 21. Pakilabas na po ang English at Tagalog ng verse 21. Ipababasa ko po. Sino pang elementary na dito? Maliban kay Cloud. Si Cloud na lang elementary? Yan. Okay. So, nandiyan na po yung Tagalog. Verse 21. Elementary, basahin nyo ang Tagalog ng sabay-sabay. Ready? Handa, basa. Wait. Hindi kayo synchronize. Pag sabi kong handa, basa, sabay-sabay, basa. At mga sa pag-iisip. Very good naman ang ating mga elementary. Ano ang nauunawaan mo, Cloud, sa binasa mo? Para bago kayo umuwi, may alam kayo. Saan ka galing? Simbahan. Ano ginawa nyo?
Sabi kasi ni pastor, ganito eh. Hindi ako ang Bible. Okay? Ano naintindihan? Magpupokus ako ngayon kasi mamaya, bukas mamatay ako. So dumating ang Panginoon, kawawa kayo. Ako ang masisite. Di ba? Okay. Ano pong naunawa niyo? At kayo na dating ay hiwalay. Hindi kayo alien kayo. Amerikano ka, Pilipino ako, alien. Hindi kayo kilala. Okay? Yun po ang ibig sabihin nun, Cloud. Kayo na dati ay hindi magkakilala sa kang Diyos, bakit naman pastor di kami magkakilala? Sapagkat ano ang sabi po dyan? Ano nakalagay? Gagamit ako ng stick sa anak. Ito na lang. Hiwalay ka, wala kayong ugnayan sa kang Diyos dati, di ba? Ngayon, ano daw kayo? Dahil hindi kayo magkaugnay. Bakit kaaway mo ba ang Diyos? Lagi ka nag-pray eh. Paano mo naging kaaway ang Diyos? O si ano naman? Bakit mo naging kaaway ang Diyos? Nag-pray ka naman eh. Bakit mo kaaway? Bakit? Yan ang sinasabi ko sa inyo, di kasi kayo nagbabasa ng Bible eh. Okay. Kaaway nyo siya, unang-una magkahiwalay kayo ng isipan. Ang Diyos ay mabuti, ang tao masama. Tama? Okay, number 1. Pangalawa, kaaway sa sabi ng Diyos, magbasa na kayo ng Bible. Sabi naman ng isip mo, magbasa na tayo ng message sa text natin. Manood na tayo. Kaya kayo magkaaway ng Diyos. Tama? Bakit parang tingin nyo sa akin, wala kayong diskumpiyado kayo eh. Hindi ako nagsabi niya ng Biblia. Now, sa pamamagitan ng, ano daw? Yun po ang nangyari nung tayo ay wala pang pagkakakilala kay Kristo. Number 1, ano po? Ang nasusunod sa atin ay ang ating kalooban, hindi kalooban ng Diyos. Naalala ko nung ako'y bata pa, pag yung mga kaanak namin magsimba yan, pag gusto nila maupo ng 20 minutos, pag ayaw na nila pag 20 minutes, lakad na sila. Ay sila ang nasusunod. Bakit? Alien sila sa Diyos. Ano pa ang pagkakilala ko sa Diyos? Kahit ako'y magsimba dito, kung ayaw ko naman makinig after 20 minutes, uwi na ako, wala sila magagawa. Kasi ako ang gusto ko ang nasusunod at hindi ang gusto ng Diyos. Naintindihan ko ba, mga elementary? Naintindihan ko ba? Ito po ang maganda rito na hahalukayin natin ang sinasabi ng Bible. Now, number 1 po nating titingnan ngayon ay ano ba ang tatlong nakaraan o tenses ng kaligtasan ng grasya. Number 1, nakaraan ang ating titingnan sa verse 21. Pagdating ngayon sa presente, ano ang ginagawa ng Diyos? Doon po yan natin makikita sa 1 Corinthians 1:18. Pakilabas daw doon tabi ang 1 Corinthians 1:18. Tingnan natin, ano ba ngayon na nangyari sa atin nung tayo nakarating dito? May nag-imbita sa iyo, binigyan ka ng tracts, binasa mo, may nagtabi sa iyo. Brad, sis, naintindihan niyo po ba ang ibig sabihin na si Kristo ay namatay sa krus? Hindi po, pinaliwanag sa iyo. Okay, tanong natin po 1 Corinthians 1:18. Ito na po, isa-isa natin. Kuha naman ako ng high school. Yung hindi na sila. Sino po bang high school dito? Wala na iba? Okay. Mga high school, basahin nyo. Sapagkat ay ano daw? Sa mga ngunit sa atin na mga ito ay tandaan nyo maigi mga elementary at mga high school, sa kanila na hindi naiintindihan ang Biblia, sa kanila, sabi doon, na ang krus, ano ba yung krus? Ano ba pinagpupunta? Ba't kayo nagkakantahan? The blood that Jesus shed for me. Ano ba yun? Hindi ko naiintindihan yan. Sapagkat hindi sila kasama sa mga ito. Okay? Sila po ay sabi nila, kahangalan lang yan ang pastor na yan eh. Di naman niya alam kung bakit namatay si Kristo sa krus, di ba? Kaya nga pag Kwaresma, andoon kami, pag araw ng Abril, nandoon kami. Sa next year, nandoon ulit kami. Ang tanong, pag namatay ba sila,
Sila ba ay mapupunta ng langit? Ano ang sagot doon? Hindi nila alam. Kaya doon po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na tayo po ay ganapin at sundin ang nais ng Diyos sa buhay natin. So dalawa na po. Una, nung nakaraan sa buhay natin, hindi natin kilala ang Diyos. Hiwalay ang isip natin sa Kanya, hiwalay ang puso natin sa Kanya, hiwalay ang pagsamba natin sa Kanya, kahit kilala natin ang Diyos, pero hindi tayo konektado sa Kanya kasi alien, magkaiba ang isip, magkaiba ang puso, sapagkat wala tayong koneksyon. Okay na po ba? Number 2, ngayong presenteng panahon, sabi po dyan, na tayo ay sa mga hindi nakakaintindi, sa mga hindi naniniwala kay Kristo na namatay sa krus para sa makasalanan, kahangalan lang yan ni pastor, huwag ka maniwala dyan. Pero po saan natin makikita na tayo po ay nililinis o sinasangtipay sa lugar na ito. Okay? Ang word po dito ay hagiasmo sa Greek, at ito po ay sanctified sa ating wika. Ano po? Dito po ay tingnan natin sa 1 John 1:7. Ito po ang katotohanan ngayon. Ano ang nangyayari ngayong panahon? Nung nakakilala kay Kristo, nung pinaniwalaan mo ng salita ni Kristo, sabi ng 1 John 1:7 ay ganito. Okay? 1 John 1:7. First John 1:7. Nakalimutan. Wala. Ayan. Ito po kinakanta to itong mga kabata. If we walk in the light as He is that, we have fellowship one with another in the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us. Pastor, hindi naman natin nakita ang Panginoon paano tayo nalinis. Amen? Paano ako, pastor, malilinis? Di ba naman nakita ang Panginoon Ang nakita ko kayo dito, yung bata pa, nandito kayo, nag-preach. Di ko nakita ang Panginoon. Diyon po dito natin maintindihan na maraming tao na wala pang nakakita sa Diyos, pero dahil ito po, ito ang puso, ito ang isip, ito ang Espiritu ng Diyos, sinabi ng Diyos, nung si Kristo, nabayubay sa krus, binayaran niya ang kasalanan ko, at naniniwala ako na si Kristo namatay para sa kasalanan ko. Ito po ang tinatawag na siya ay, ano po? Ang paniniwala mo kay Kristo ang siyang luminis sa lahat ng iyong kasalanan. Naniniwala ba kayo rito? Amen. Last, para hindi tayo ganun mahirapan, panghuli. Okay? Nakaraan, di tayo kilala, pero nung namatay si Kristo sa krus, nakilala natin siya bilang siya ang nagbayad na dapat tayo ipapako doon, dapat ibubuhos ng Diyos ang galit niya sa atin. Dahil sa mahal ng Diyos tayo, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang yung galit ng Diyos sa kasalanan natin, ibuhos kay Kristo, at nung siya'y mamatay sa krus, bayad ka na, bayad na ako, malinis na tayo sa mata ng Diyos. Malinaw na po. Nakaraan, binayaran tayo ng kamatayan ni Kristo. Dahil bayad na, ang kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Pero binayaran ni Kristo yun, kaya hindi na tayo mamamatay sa impyerno. Naniniwala ba kayo rito? So, second point natin titingnan, tayo po ay nilinis. Nung namatay si Kristo sa krus, tumulo ang kanyang mahal na dugo doon na ang sino mang manampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus, lilinisin ang kanyang dugo ayon sa kanyang salita. Okay? Ang dugo ni Jesus na kanyang anak ay lumilinis sa atin sa lahat ng ating kasalanan. Nalilinawan na po, naintindihan na po ba? Panghuli, ang pangatlong, ang panginaharap, pastor. Kung kayo nakinig sa Sunday School kanina, the same topic. Ito, pag ako, pinalo niyo ako ng matigas na bagay sa ulo, mamamatay ako. Pag ako sinaksak niyo, mamamatay ako. Pag ako binaril niyo, mamamatay ako. Pero ito po ang future natin. Tingnan natin doon sa Ephesians, Romans 8:23. Roma 8:23. That is the third point. Your future. Ano bang hinaharap natin? Simba tayo, naniniwala tayo si Kristo namatay sa krus para sa atin, nahugasan tayo. Uy, ano ngayon? Romans 8:23. Okay, tingnan po natin.
Andiyan na po kayo. Basahin natin. Tagalog, at hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo. Na ano daw? Na mayroong unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili ng masigling paghihintay ng pagpupupop ang pagtutubos sa ating, ano daw? Katawan. So therefore, mga kapatid, yung nakaraan, tayo makasalanan, iwalay tayo sa Diyos, pero pinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak para tayo ay maibalik, ma-reconcile sa Diyos Ama. Nung tayo naniwala sa krus na namatay siya doon para sa kabayaran nating kasalanan, nakakatawag tayong Ama ko, Diyos ko. We are accepted by God through Jesus Christ. Pangalawa, sa ating present tayo po ay nagiging malinis, we are sanctified. Sabi ng binasa natin, ano po, na sa pamagitan ng dugo ni Kristo na kanyang anak, tayo po ay nalinis sa ating mga kasalanan. At ang panghuli, doon po sa future, magkakaroon tayo ng tinatawag na glorification. Ibig sabihin, mga kapatid, ang tatlong tenses ng ating grace ng kaligtasan, number 1 is regeneration. O kung sino isulat, doon pakalagay mo sa screen. Number 1, past, regeneration, to change thoroughly from, ano daw? Okay. Ibig sabihin, we have been saved from the penalty of sin. Yung pong point natin, ang ating nakaraan, past, regeneration, to save us from the penalty of sin. Verse 21. Number 2. Ano naman present natin? Present natin is we are sanctified to cleanse o linisin tayo. Tayo, ibig sabihin, we are saved from the power of sin. Okay? Nung nakaraan, naligtas tayo sa penalty. Ngayong present, hindi na tayo natutokso, naliligtas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. And number 3, we are saved, okay, from, ano sa palagay niyo po ito? Okay. From the presence of, kasi penalty yung isa eh. Power yung isa. Sa glorification, hindi na po pwedeng magkasala ang iyong laman pag binago na ng Diyos. Pag dumating ang Diyos sa oras na ito, halimbawa lang, dumating ang Panginoon ngayong oras, bigla tayong papalitan in one twinkling of an eye, we will be changed, at itong nabubulok, papalitan ng hindi nabubulok, pwede kang tumagos dyan sa yero at aakyat ka ng langit. Yan po ang tinatawag na glorification. Yan po ang tatlong ibig sabihin ng grasya ng kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Number 1, balik na tayo sa first point natin. Okay? Nakukuha po ba? Nakukuha po ba? Baka labo. Pastor, hindi namin maintindihan eh. Okay, balik na tayo sa first point. Sa ating nakaraan, sa past regeneration natin, napapalitan tayo, okay? At tayo ay naliligtas sa kabayaran ng kasalanan, sa penalty. Sabi kanina sa Sunday School ni David, kung naalala nyo, ang ganda ng pagkapaliwanag niya. Sabi niya, labas mo nga yung, for the wages of sin is death. Tama yun, di ba? Palabas mo, for the wages of sin. Pakalabas. Yan. Hindi yan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun yung verse eh. Yan, okay. Tingnan niyo po ito Sa ating nakaraan, na-regenerate tayo. Tayo ay napanganak na mag-uli. Ang ibig sabihin, mga kapatid, tayo ay nakalagpas. Ito yung nalagpasan natin. Okay? Wala na ba tayo dito may handheld? Lahat na na-wire. Okay. Ang kabayaran ng kasalanan, sabi kanina ni David, kung nakikinig kayo, dahil ikaw ay laging gumagawa ng kasalanan, may bayad. May sweldo ka. Kung ngayon, kung tatanggapin mo ang sweldo mo ay kamatayan sa impyerno. Tama po ba kanina? Sinong nandito? Kung tama yung pagkarinig ko, di ba? Sabi ni David, kung ang sweldo mo ay kasalanan, kasi yun ang kabayaran eh. Nagparatrabaho ka, sige mong gawa ng kasalanan. So ngayon, yung sweldo mo ay, ano ang sweldo mo? Kamatayan. Okay. Ayan, ang sweldo mo, kamatayan. Papunta ka
Pero ito maganda. Ngunit, look at the word ngunit. Asan ba yung technician natin? Ikaw mo ako nag-handheld. Hirapan ako dito. Wala na tayo, yung dilaw. Okay? Para dito ako. Tandaan niyo itong bat. Ayan yan eh. Yun yung bat, ito yung ngunit. Ngunit, okay, ang kaloob, ito'y regalo. Regalo ng Diyos na walang andaw. Libre ito, wala itong bayad. Okay? At ito ay buhay na kay napakasimple lang sana eh. Kaya lang alam nyo, sabi ba ganung mga hindi naman talaga totoong tinawag ng Diyos sa kaligtasan, sabi, kahalangalan lang yan, pinagpaparagagawa ng mga tagakamalig na yan eh. Maghapon na sila nagsisimba, may Miyerkules pa, makakalagpas na sila sa langit. Kaya ang pag-ano sa atin, nakahangalan lang yan. Kasi nga, hindi nila naiintindihan na ito po ang kabayaran sa kailang ginagawang kasalanan ay mapupunta sila sa dagat-dagatang apoy. Now, anong oras ba ako nagsimula? Dapat 15 minutes na lang. Okay? So, pagkatapos na tayo po ay naging alien, di natin kakilala ang Diyos, magkahiwalang isip natin, Colossians 1:21 sa ating verse, kung yung babasahin, sabi doon tayo ay mga kaaway. Paano naman, pastor, kami naging kaaway ng Diyos? Nagpipray nga kami. Look at Matthew 7:21. Ito po yung mga taong nagpipray. Nakipag-argumento pa to sa Diyos. Matthew 7:21, pakilabas. Okay? Tingnan niyo po ito. Basa. Hindi lahat na ay kundi ano po ang kalooban ng Diyos dito? Makilala mo na makasalanan ka, wala kang magagawa sa kaligtasan mo. Hindi yung pagsimba, hindi yung pagpamimber doon sa baptist, hindi ka maliligtas dyan. Kundi ang sabi niya, kundi ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ano pong kalooban ng Diyos? Makilala mo, paniwalaan mo ang ginawa ni Kristo doon sa krus. At doon sa kanyang ginawang iyon, maliligtas ka. Pastor, parang imposible yan sa amin. Bakit po? Noong panahon ni Moses, itong siya po ang pastor sa Old Testament, sabi ng mga Israelita, pambira, bakit kami nila ng Diyos dito? Ginugutom kami doon sa Egypt sana, sa mundo, ang sarap ng buhay namin. Bakit dito kami nila? Ang ginawa ng Diyos para matuto sila, pinagkakagat sila ng ahas. At nung nakagat sila ng ahas, sabi na naman nila, Moses, kinakagat kami ng ahas, anong gagawin namin? Ano ba yung Diyos na yan? Biruin nyo yon. Ngayon, ang sabi ni Moses, Panginoon, nagrereklamo na lang po yung mga tao mo. Ano bang gagawin ko po? Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, kumuha ka ng isang kawayan at isampay mo doon ang ahas at ang sino mang tumingin looking unto Jesus ay mawawala ang kamandag ng ahas at siya ay gagaling. Okay? Nakita niyo na po ang pagkakaiba? Ang daming tao ngayon, titingnan natin ating para simba kayo dyan, umaga hanggang gabi pa kayo. Ano makukuha nyo dyan sa pagsimba? Pero hindi nila pinaniniwalaan na ang Kristong namatay sa krus, hindi nila kilala. Amen! Yun ang kaibahan, malaking kaibahan. Kaya dito po, kung mapansin ito, ay hindi lahat na nagsasabi sa Panginoon, biruin mo, titingin lang doon sa krus na may nakapatong na ahas. Ito po ay, yung krus, parang ipinapakita sa Old Testament, si Kristo na pa ako doon, dala ang kasalanan, ang ahas. Satan speak of the snake, at ang snake speak of sin, na ipinasan doon kay Kristo sa krus. Kaya ang sino mang tumingin kay Kristo, ay hindi mamamatay. Malinaw na po? Yan po ang nangyari sa ating past regeneration. So dito po sa verse 21 na sabi nasa ni Kuya ay, we are alienated, we are enemies. Yung kalooban ng Diyos di masunod. Okay? Pero tayo po ay na-reconcile. Tayo na ibalik sa pamamagitan ng pagtitiwala natin doon sa ginawa ni Kristo. Look at Romans chapter 5 verse 10. Exam ko na lang po kasi mahaba at saka
Masakit na lalamunan ko. Romans 5:10. Yan. Okay, sapagkat kung noon ngang tayo yung mga, ano daw? Ay pinakakasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng nakawa na po ninyo? Ang daming tao sa labas, pinagpaparaganyan kayo, puro kayo simba. Ano ba kukuha nyo dyan? Pero di nila naintindihan na yung pagkakilala natin Kristo na matay siya sa krus para bayaran kasalanan, pinaniwalaan natin ito. Ano po ang nangyayari sa atin na pinaniwalaan natin? Nakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamagitan ng kanyang buhay. Asaan si Kristo ngayon? Di ba nandoon naghahanda? Anong binigay sa inyo? Buhay na walang hanggan dyan kay Kristo Jesus. Ang buhay na dala natin ngayon ay hindi na which now I live, but is the life of Christ. Ano ba yun? Ano bang teksto? Hindi na yung maalala. Ano? Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Pastor, naipako kasama ni Kristo? Opo. Nung si Kristo po napako sa pinaniwalaan ko, at sabi niya, hindi ka pwedeng sumunod sa akin hanggat hindi mo kinakalimutan ang mahal mo sa buhay. Sabi nung isang susunod, Panginoon, gusto ko sumunod sa iyo. Kaya lang magpapaalam muna ako sa tatay ko na susunod ko sa iyo. Sabi ng Panginoon, ang mga taong ganyan, na bago makasunod sa akin, magpapaalam pa, hindi ka pwede sa kaharian ng Diyos. Di po ba? So naalala niyo, ito po ang kagandahan na ang kamatayan ng anak ni Kristo, lalo ngayong pinagkasundo na, ay malilig tayo sa pamagitan ng kanyang buhay. Kung kayo naniwala si Kristo namatay sa krus para ikaw ay mapawalang sala, makatawag sa Diyos, yun po ang ibig sabihin ng text na ito. Kaya tayo po ay mayroon pong regeneration, tayo po ay hindi na papatawa ng penalty ng ating mga kasalanan. Okay na po ba? Naunawa na po ba ang point number 1? Point number 2 na tayo. The present. Ano naman ngayon ang presente, Pastor? Okay, birasan natin na po natin ang ating text. Okay. John 17:17. Okay. Ito po yung lilinisin tayo. John 17:17. Ang sabi po ay ganito. John 17:17. Okay, ito na. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay okay. O Pastor, paano naman tayo nagiging banal? O, tingnan niyo po ang verse. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Sino po ang katotohanan? I am the way, the truth. Sino po ito? Okay, si Kristo. Sino po ang tinuturo ng lumang tipan? At sino ang tinuturo ng bagong tipan? Si Kristo. So therefore, ang sinasabi po ditong pagkabanal, kapag naniniwala ka sa ginawa ni Kristo, susundin mo siya, at anumang sinasabi niya sa Bible, gagawin mo, malilinis ang buhay mo ngayong presente. Nagkakaturo po tayo ng kaunawaan. Naunawaan na po ba natin? Naunawaan na po ba ninyo? Okay, hindi ko na po ito patatagalin pa. So dito po sa present tense natin, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ayon po doon sa 1 Corinthians 1:18, ay ito po ay nagkaroon tayo ng royal, expensive na panghugas. Ang dugo ng nag-iisang anak ng Diyos, ang siyang naging panghugas sa ating mga kalikuan, kasamaan. Kaya dito po, ay ang sabi dito sa Hebrews chapter 13 verse 12, ang dugo ni Kristo ang siyang naglilinis. Hebreo 13:12, yan. Kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang, ano daw po? Sariling dugo. Paano nangyari yun, Pastor? Okay. Kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod. Dinala siya sa Golgota, di ba? Pagpasok niya, ito po ang kaya minsan, huwag kayong ma-open sa akin. Di ba pagka bahal na aldaw, may tinatawag na palaspas, di ba? Sino nag-aatin pa dito hanggang ngayon? Grabe naman, di niyo alam yun. Yung nagbibili tayo dyan sa palengke ng may bulaklak tapos dahon, di ba? So yun yung panahon na pumasok si Kristo doon sa Israel. Pagpasok niyang ganyan, lahat ng mga damit nila nilalagay doon sa daanan, at sabi nila, nakasakay siya sa donkey, sabi niya,
purihin ang hari ng mga hari. Di ba? King of King, Prince of Peace, sabi niya. Pagdating niya doon kay, sino ba yung naghugas ng kamay? Mani? Si? Plato? Pilato. Pagdating niya doon, sabi niya, mga kapatid ha, sabi niya doon sa mga tao, mga tugang, wala akong kinalaman sa taong ito ha. Kayo ang nagsasabi na makasalanan siya, pero ako maghuhugas ko ng kamay. Kilala ko ito. Hindi ito nakagawa ng kasalanan kasi ito ang Kristong anak ng Diyos. Naghuhugas kamay siya, bra. Pakita, akala niya hindi siya mananagot. Diba? Akala niya hindi siya mananagot eh. Pero alam niyo ang mangyayari dyan pagdating ng panahon. Kaya dito po, kaya si Jesus man ay nagdusa. Nilabas siya doon sa Golgotha, pasan-pasan niya ang krus. Alam niyo, yung layo na yun na kilometro, mabigat yung pasan niya, may nagsusuntok, may nagtatadyak, may nagpipitik sa tinga, at basag na yung mukha niya dahil may nagnanakals, di ba yung may bakal dito na sinusuntok sa mukha niya. Ang mga Romano magaling dyan. May bakal yan dito. Pag sinuntok yan sa'yo, wasak ang mukha mo. Kaya habang naglalakad siya, mayroon pong tama na ang mukha ni Jesus. Di na siya makilala. At hindi niya itinatapon kailanman ang pasan-pasan niyang krus para sa'yo at para sa akin. Never niya itong itinapon kahit nasasaktan siya. Nagsakripisyong ilakad hanggang doon sa Golgotha. Mapasan niya ito doon sa krus para mabayaran kayo at ako. Para kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun ang sakripisyo ni Kristo nung siya po'y pumunta dito sa lugar na ito. Alam niyo po ba ito? Alam niyo ba ito sa labas? Yan po ang labas ng makasalanang mundo. Tiniis ni Kristo ang lugar na yan. Pasan niya ang krus na mabigat, may nagsusuntok at mananakit sa kanya para mailigtas kayo at ako sa darating na kapahamakan ng impyerno. Pero minsan di natin iginagalang ang Kristong namatay doon at akala natin tayo ang mga Diyos. Yun ang mahirap sa mga taong walang pagkaintindi. Amen? So yun po ang presenting nangyayari sa atin na tayo dahil sa dugo ni Kristo, yung kanyang kamatayan, mga kapatid, okay? Yung kanyang Hebrews 10 verse 10, yung kanyang kamatayan sa krus, yung kamatayan ni Kristong ito, Hebrews 10 verse 10, ang kanyang kamatayan, look at this. Okay? At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y naginawang ano daw? Naging ano po tayo nung siya'y mamatay? Pag-aalay ng kanyang katawan ni Kristo minsan, ilan pa man, walang makakaagaw nito sa atin. Ni ang anghel ni Satanas, hindi pwedeng agawin ang kaligtasan na minsang binayaran ni Kristo sa krus. Ang sino maniwala kay Kristo, hindi na kailanman mapapahamak. Yan ang totoong doktrina ng Biblia. Hindi ang baptis, hindi ang turo ni pastor, ang turo ng Biblia na siyang nakakasigurado tayo mamatay man ako ngayon, alam ko na si Kristo ang aking Panginoon. Siya nagbayad ng dugo niya para sa akin upang ako ay maging ano daw? Okay? Ano daw ito? Maging ano tayo? Kaya minsan pagka tinawag ka, puro kasimba, umaga, hapon, Miyerkules, ginagabi pa ka pa, banal-banal ka. Uy, mag-ingat ka sinasabi mo. Hindi kami ang gumawa niyan. Ang nagbigay sa amin yan ay ang Panginoong nagdusa sa krus para ako iligtas. Hindi ikaw. Magdusa ka sa sinasabi mo isang araw. Malinaw na po. Ginawa yan sa amin, ako'y high school, pasan ko ang mga libro makakapal. Sabi, ano na yan, oy? Lagpas ka na sa langit. Simba ninyo, umaga, gabi, may Miyerkules ka pa. Lagpas ka na sa langit. Bakit po? Nakarating ka na doon? Di ba siya makasagot eh? Nagamitan tayo ng logic na wala sila sa lugar. Ang nagpapakambanal sa tao, ang ating present na nangyari sa atin, ang naglilinis sa atin, walang iba kundi ang ginawa ni Kristo sa krus, hindi ang ginagawa ng tao habang siya nagsisimba, habang gumagawa ng mabuti sa kapwa. Akala niya mabuti siya, no! Sapagkat ang tao'y makasalanan at ang kanyang sweldo ay ang katapusan at ang kapahamakan ng impyerno. Yun ang bayad ng kasalanan kamatayan. Pero salamat sa Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay manampalataya. Ibinayad yun sa kasalanan natin. Kaya tayo po'y nakakatiyak na kung ano man mangyari sa atin, si Kristo po nagbayad na, ligtas ka na, save ka na sa kamatayan ng impyerno. Amen?
And last but not the least, kasi mahaba sana ito pero putulin natin. Okay? Naunawa na po ba ang point number 2? Ang nangyayari sa atin ngayon, tayo po ay mga ano na ngayong panahon, tayo ay mga ano na po tayo? Ang taong banal, sige ang gawa ng kasalanan. Tama? Ano? Ang taong banal, gumagawa ng kabanalan. Ay, salamat. Okay? Kala ko ang banal gumagawa ng kasalanan. Yun po ang totoo. So ngayon, mga young people, mga elementary at mga high school, kung nauunawaan mo to, may kaklase ka, ipaliwanag ko kung bakit sigurado ka na ng langit. Ako siguro, pagka namatay ako, doon ako sa langit. Ha, paano mo natiyak? Eto, namatay si Kristo sa krus, hinugasan ako ng aking kasalanan ng kanyang dugong mahal, naging akong banal sa mata ng Ama. Kaya pag ako nanalangin, Ama ako, Diyos ko, sa pamagitan ni Kristo, dinidinig ako ng Diyos sa aking panalangin. Malinaw na po? Last but not the least, number 3. Ano naman ang hinaharap? What is the future natin is the glorification. Tayo po ay hindi na pwedeng tuksuhin ng kasalanan sa araw na yon. Bakit po? Tingnan natin ang text na ating bibigay dito. Okay? Ephesians 1:13, 14. Bago tayo mapunta ng 8:23. Okay? Kapag ikaw ay may tatak, nung panahon ng 1950s, 60s, pag sinabi sa Pilipinas na, saan yung galing? Galing to sa tate. Anong ibig sabihin nun? Imported. Ibig sabihin, genuine, maganda, matibay. Pag sa Japan, ano yan? Solid state. Naalala niyo pa yung mga word na yon? Pag sinabing solid state, ito po ay binili ng Sony. Ang Sony ngayon ang may-ari ng solid state. Ibig sabihin, original Japan made. Matibay. Ba't kayo nakatingin sa akin? Bakit di man ako Hapon? Okay. So dito natin makita mga kapatid. Okay? Verse, tama ba yung verse na sinabi ko? Ephesians 1:13 and 14. Okay, basa. High school, basa. Ready? Handa basa. Sa kanya kayo rin naman na. Ano daw po ito? Ano po ito? Tanungin ko kayo ngayon. Narinig mo ba ang salita ng Diyos? Sure ka, ha? Tumango ka, ha? Sino pa? Ito, maraming, dito sasagot talaga eh. Sigurado na ako, hindi sasagot yan eh. Wala na eh. Di ba? Sabi ko siya, hindi sasagot. Ikaw, narinig mo ang salita ng Diyos? Ito kayo na, narinig yun, di ba? Narinig mo. Ang tanong ko pangalawa, ito. Narinig mo ang salita ng Diyos, ginagawa mo? Amen! Narinig mo ang salita ng Diyos, di ba? Narinig nyo, sabi nyo. Ang tanong kong pangalawa, sinusunod nyo ba ang narinig nyo? Ha? Ano na? Minsan. Narinig nyo minsan. Ikaw? Minsan. Pareha sila. Nagkopyahan sila eh. Okay. Minsan, totoo naman po yun. Kahit tayo minsan. Bakit po? Una, bigyan ko kayo ng isang example. Di ba pagkapuyat na puyat ka sa gabi, kapapanood mo sa iyong cellphone, gigising ka ng medyo lawod. Tama ako, lawod, di ba? Gigising ka ng late. Tapos ang unahin mo pagising mo, sabi mo, di ba? Una ka, di ba? So, pero sabi mo, ito na, sabi mo narinig mo ang salita ng Diyos, di ba? Ano ang sabi ng Panginoon? Pag narinig mo ang salita ng Diyos, dapat, muni-munihin mo. Si brother, sabi mo, ilang beses mo na nabasa ang Bible? 2 na? Matindi ka, brad. Matyaga ka. Ako, 1 taong ko lang nabasa, sawa na ako. Kumbaga, hindi ko na nasusunod ang ibig ko sabihin. Dati ang sipag mo yan, 2 chapter sa umaga, 1 sa gabi, or 1 sa umaga, 2 sa gabi. Kaya mo sa 1 taon. Pero pag pangalawang taon na, narinig ko na na masama yung ginagawa ko, pero nagbibingi-bingihan na. Yun lang po ang ibig ko sabihin na narinig mo, pero hindi mo na nagagawa. Okay. So, aminado naman sila. Ito na nga ang tanong sa lahat. Akala nyo sa mga bata lang. Ngayon ang tanong sa ating lahat. Narinig nyo ang salita ng Diyos? Salamat. Ang susunod na tanong, natutuko ako kay J-Mac eh. Binubumba niya ng tanong ang salita ng Diyos. Ngayon narinig ko, Panginoon. Ang sabi ng Bible, sa Kanya na nakarinig pero hindi ginagawa, ano daw? Sabi ng Bible, kasalanan. Amen! Narinig mo pero hindi ginagawa,
kasalanan mo yun. Narinig mo pero may ginagawa. O, eto na po, balik na tayo dito. Baka kung ano pang mangyari sa atin. Kayo rin naman, na ano daw? At ang na inyong kaligtasan at kayo ay sumampalataya sa Kanya kay Kristo, ano daw ginawa sa atin? Amen. Pag mayroon ka ng tatak ng US, Japan made, pero doon sa isa, sa letter C. May kasama tayo, baka magalit sa akin. Di ba? Pag nagmamalaki ka pa, tingnan mo tatak niyan, oo, may tatak yan. Di ba? Pero ang mga Kristiyano ngayon, kahit alam niya na tinatakan siya ng banal na Espiritu, tulog-tulugan, bingi-bingihan, narinig na, pero hindi ginawa. Amen. Tatapusin ko na po, wag kayo mag-alala. Alam ko, galit na kayo. Verse 14. Verse 13 pa lang yan. Verse 14 pa, mayroon pa rin pastor. O, tingnan niyo verse 14. Okay? Verse 14. Sabi niya, siya ang... Mayroon ba kayo nito? May katibayan ba kayo? Pag may lupa ang tatay mo, hawak mo ang titulo ay pambira. Hoy, may katibayan ako niyan! Ang yabang mo niyan. Ay, wala kang magagawa. Eto, hawak ko, may katibayan ako. Okay, sabi niya, okay, ng atin, hanggang sa katutubos ng pag-aari, sa kapupuri ng kanyang kalwalatian. Yung pong tatak ng Espiritu Santo, na nasa puso ninyo, nakikita po yan ng Ama. At pagdating doon sa judgment seat, haharap tayo sa Diyos bilang hukom or bilang Panginoon. Dalawa lang po yan. Pag hindi ka naligtas sa panahong ito, sa future glorification mo, hindi ka kasama doon sa pilang yon. Doon ka sa ibang pila. Hindi itim yun. Okay? So, kaya hindi po pwedeng lahat ng pwede pumila sa itim, no. Pagpila sa judgment seat, yun lamang mga may tatak ng Espiritu Santo ng Diyos. Alam ng anghel yun na bantay eh. Shhh. Wala kang tatak ng Espiritu Santo. Alis dyan, doon ka sa pilang kabila. Ito yung kukuntang pila. Kaya dito po mapansin natin mga kapatid, sa future natin sa glorification tayo po ay lagpas na po sa penalty o sa pressure ng present kasalanan. At sabi ng Holy Spirit, siya po ay tinatakan. Doon na po tayo, last. Romans 8:23. Okay? At ito po ay tutundan natin sa 1 Corinthians 15 ba yun? 52? Okay, tingnan na lang natin muna. Romans 8:23, sabi po dito, at hindi lamang sang nilikha, ngunit pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili na masiding paghihintay sa pagkukup-kup ng pagtutubos ng ating katawan. So ito palang katawan natin, tutubusin din. Ito po ay babaguhin pagdating ng Panginoon. And last na verse ko po dito, tingnan natin, sabi dito, okay, 1 Corinthians 5 yata ito, 5:52 and 56. 5:52 ng 1 Corinthians, kung tama, okay? 5:52. Verse 5:52. Hindi 13:52. Okay. Ayaw na. O, somebody please pakibuksan kung tama itong 1 Corinthians 5:52. Walang 52. Okay, mali yung aking sinulat. Anyway, 15 siguro. Dito lang po yung our body, po, bilang believers body. Okay, doon lang kasi 1 Thessalonians 4:16 para hindi na tayo malito. 1 Thessalonians 4:16. Okay. 1 Corinthians 4:16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga mamatay kay Kristo ay babangon muna. Ito po yung may mga tanda ng Panginoong Jesucristo ng Banal na Espiritu, na kahit namatay na ako halimbawa, pero bago kayo aakyat na mga buhay pa, kung ako'y namatay na una, bago kayo lumusot dyan, dahil papalitan ng inyong mga laman,
Kami munang mga namatay doon sa sementerong mga naniniwala kay Kristo ang aakyat sa langit. Ito po ang issue. Naalala niyo po nung sino ba yung kapatid ni Marta at ni Maria? Lazaro. Sabi ni Marta dahil ate siya, Panginoon pumunta ka. Wala pa pong text nung araw, wala pang cellphone. Panginoon, ano siya ng mensahe? Panginoon pumunta ka, ang aking kapatid ni si Lazaro ay may sakit. At nung siya po ay, sabi ni Panginoong Kristo, ipapakita ko kung sino ako sa inyo. Hindi muna ako pupunta, hintayin kong mamatay siya. At nung pumunta si Panginoong Kristo po doon sa lugar ni Lazaro ay 5 araw na siyang patay. Kaya sabi ni Marta, nung dumating sa gate, sabi niya, Panginoon, sabi ko naman sa iyo na may sakit ang kapatid ko, pero patay na po siya. Sabi ng Panginoon, halika, samahan mo ako sa kanyang libingan. Huwag na po, mabaho na yun Hindi, samahan mo ako. Ito na po ang issue. Sabi niya, ito po Panginoon ang libingan. Ano ang sabi ng Panginoon? Ganito ba ang pagsabi niya? Mga patay, bumangon kayo. Ganun ba ang pagkasabi? Ang sabi po ni Panginoon, Lazaro, bumangon ka. Tumayo po ang bangkay. May nakabalot na napkin. Hindi siya makakilos. Sabi nga ng mga ibang preacher, sa isang daw taong sinusulwining mo, kahit yan ay sobrang makasalan para inom yan, hanggat hindi pa natatanggal sa kanya ang mundo, hindi mo pa yan madadala sa simbahan. Kasi nababalutang pa yan ang mundo. Yung kanyang mga bisyo, yung manok, yung alak, nakatali daw yan. So nung sumigaw pa, Lazarus, ibig sabihin po ang kaligtasan, alam ng Diyos kung sino ang mga nasa lupa na mga anak niya. Malinaw po ba? Yan po ang tawag doon ay special call or perpetual call. So dito po natin mapapansin na babangon muna ang mga kay Kristo. Lahat po yan namatay, pero mayroon po yan babangonan. Pagkatapos yung mananampalataya umalis, yung natirang mga patay na hindi mananampalataya kay Kristo, babangonin din po yan sa ibang panahon, hindi ngayon. Kasi ang pagbangon ngayon, haharap tayo doon sa hukuman ng Diyos para mayroon tayong graduation. Kung sino man ang namatay na naghihintay sa Panginoon at di na siya inabot na dumating, tatanggap ng korona ng crown of righteousness. Okay? Kaya yun po ang ating, pagdating natin sa judgment seat, hindi issue doon ay salvation, hindi kalagtasan ang issue dyan. Ang issue dyan, ano ang nagawa mo nung narinig mo ang salita ng Diyos, ginawa mo ba? Nung narinig mo ang salita ng Diyos, sumunod ka ba? Ginawa mo ba? Yun po ang issue. Tapos, yung mga sumunod ay bibigyan ng korona. Kung sino pong katulad ko nung ako'y elementary, ay nagkaroon ako dito ng best. May ribbon kami dito. Ang tawag doon ay lie. Ang ibig sabihin ng crown na yon na ibibigay sa atin sa judgment seat ay the crown of righteousness na binigay sa mga naghihintay sa Panginoon. Kaya dito po ay ang ating future na sa kanyang pagbabalik, sa kanyang second coming, ay bibigyan tayo ng crown of rejoicing at kung ano-ano pa. So dito po, to be with Him. John 14 verse 3, para tayo kasama niya kung saan siya naroon, nandun din tayo. Tingnan niyo po ito sa, lagi kong pinipreach pag may patay. Okay? Ito po yun. Verse 3, and if I go, at kung ako'y pumunta roon at ihanda ko ang isang lugar. Nasaan po ang Panginoon ngayon? Nasa langit. Ipinaghahanda tayo ng lugar kasi mga mananampalataya tayo niya, mga tagasunod sabi tayo niya. Ito pong araw na to, sa John chapter 14 verse 1 to 6, ito yung araw na si Kristo ay dadakpin para patayin sa krus. Alam niyo si Tomas, tingnan yung verse 5. Sabi ni Tomas, Panginoon, di namin alam kung saan ka pupunta. Sabi ng Panginoon, Tomas naman, ang tagal kitang kasama, di mo alam kung saan ako pupunta. Sumagot si Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, pati ang buhay. Walang makakaparusama kung hindi dahil sa kay Kristo, hindi sa baptis, hindi sa pastor, hindi sa kung sino kundi kay Kristo tayo makakarating. Sabi niya doon sa verse na ito, ako'y pumunta roon at ipaghanda ko ng isang lugar para sa inyo. Ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa akin sarili upang kung saan ako naroon, ay nandoon din po kayo. Yun po yung kaligtasan na hindi sa iyo maaagaw ng dyablo. Nangako ang Diyos, ang nangako sa atin yung galing sa langit. Alam niya kung ano ang langit kaya ipinangako niya ito, pero kung ang tao nangako na, hindi po, imposible yon. So naunawa na po ba natin ang three tenses ng ating grace ng kaligtasan? Yung ating nakaraan, tayo ay mga kaaway ng Diyos.
Pero salamat sa present tayo po ay nakakilala, nilinis ng kanyang salita at ng kanyang banal na dugo at ang future natin, sasama tayo ng Diyos doon sa walang hanggang buhay sa kalangitan. Naunawaan po ba? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa naunawaan namin itong tatlong bahagdan ng kaligtasan ng grasya sa aming buhay. Lord, kung mayroon po sa hapong ito na nakakilala sa inyo sa oras at naunawaan niya ang salita niyo, na po, kumilos po kayo, Panginoon. Habang po na kayo ko, nakapikit ang ating mga mata, sino po magsabi, ngayon ko lang naunawaan, Pastor, ang pagkakatubos sa akin ng Panginoon, nagdusa siya, ang pambayad niya, dugo niyang mahal, at kung tutuusin, ang Diyos Ama ay nagalit sa kasalanan, nagalit sa kasalanan, pero yung kasalanan na yon, hindi na ako nagbayad, kundi si Kristo na, kaya nung ako'y naniwala kay Kristo, ako'y papunta na ng langit. Gusto ko po siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Sino po magagawa ng ganito? Sino po ngayong hapon magtataas ng kamay, sabihin, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at ang tagapagligtas. Taas mo ang kanang kamay, pagpipray ko po kayo. Sino po? Naunawaan niyo po ang kaligtasan na tayo pinaghanda ng Panginoon. Nilinis tayo, binili tayo, binayaran tayo, at siya nagtiis para sa atin. Panginoon, tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon ngayong hapon. Itaas niyo po ang iyong kanang kamay, ipagpipray ko po kayo. Sino po? Salamat po kung sakali man, tayo po ay manalangin ng tuluyan. Dakilang Diyos, salamat po sa aming naunawaan sa pag-uusap ngayong hapon. Alam namin may purpose kayo, may layunin kayo, kung bakit ipinaunawa sa amin ang mga bagay na ginawa mo. Ang daming tao po hindi nakakaunawa nito, Panginoon, kundi mapalad kami sa kapagkat ipinaunawa mo sa amin ang iyong salita. Mangusap ka po, magkunbi ka po, i-bless mo po ang aming mga kabataan na hindi pa po nakakilala sa iyo. Isang araw, kilalanin kayo bilang Panginoon at nakapagligtas sa mga anak namin, mga teenager namin. Ito po yung aming hiling at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.